Walang kotak na bilong nakalagay. Kapag gusto niya ng mga KitKat, ng mga alcohol, na alak. Chunto! Bakit parang ang dagan? Oh my God, ang mura! And hahanapin natin yung Pillar 5. There's so many night markets around. And parang ang booming ng vibes. Hello guys! I'm back again with another video. At guys, ngayon meron naman tayong pupuntahang travel destination. So another travel series, another travel destination to visit. And guys, ngayon, hindi siya yung normal na intro ko. Kasi, andito na tayo mismo sa lugar na yon dahil kagagali lang natin sa Brunei. And guys, syempre nabasa niyo naman sa title, ngayon po ay nandito tayo sa Kota Kinabalu or ang capital city ng state of Sabah, Malaysia. Okay, so mamaya i-explain ko sa inyo yung travel requirements papunta dito. And ngayon, tara na kasi bawal mag-video. Yan guys, ito arrivals area to. So ayun yung makikita nyo. Andito na tayo sa Kota Kinabalu International Airport. Alam nyo, ito yung shortest international flight na nasakyan ko. So wala pa atang 30 minutes. Diyos ko Lord, nag-e-edit ako ng TikTok video ko. Tapos after ko mag-edit, Diyos ko, palanding na. Yan! International arrival. Grabe dito sa Kota Kinabalu arrivals pa lang, meron na agad duty free. Like mismo hindi pa lumalagpas sa immigration. Ayan, as a perfume addict, ikaw ang next target ko. Ano ba yan? Tayo na naman ay didistract. Pero again, alam ko hindi ito about sa Thailand. But if ever, kapag travel kayo abroad, take note guys, mura ang pabango sa duty free ng Thailand and sa duty free ng Japan. Yan! Woo! Walang kotak na bilong nakalagay. Okay guys, so we're finally done doon sa immigration area. At ngayon, pupunta na tayo doon sa baggage claim. And I'm so excited kasi wala ako napanood na vlog pa so far dito sa Kota Kinabalu. Kaya ngayon ay magba-blind reaction tayo kung ano ang ating makikita and whatsoever. Wow! Look at this guys. O, diba? So, hindi tayo doon kasi AirAsia tong side na to eh. Doon tayo sa Royal Brunei. Ayan. May duty free dito if ever kapag nagpunta kayo, makikita nyo. So, ngayon dito na tayo sa baggage claim area. And actually, parang Brunei din dito. Walang katao-tao. Like, for real, tiga nyo. Kasi sabi ko lang na walang katao-tao. Si ate naman swimming ko agad sa likod ko. Wait for it. Hintayin natin yung ating maleta. Let's go. Okay na guys, I think this is our maleta. Ayan, ito na nga. Nakuha na natin ang ating maleta. Ba't parang tabingi ang maleta ko? O nga pala, bago ko makalimutan, nagbukas ako ng SIM card sa Klook. So if ever, kung gusto niyo bumili ng SIM card, yung link is nasa ibaba. And also, you can use my code PaulIvan5 para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng available sa Klook. Mapa tours, hotels, and activities. So, andyan yung SIM card sa ibaba. And titignan ko kung saan siya i-claim dito at ituturo ko sa inyo. Let's go. Hala, grabe, ayaw mag-load. Yun, nag-load. Ayan, makikita nyo. Ayan yung binook ko. Okay, wait lang. Papakita ko sa inyo. Wait a minute. So, binayaran ko is 289.1 pesos dahil nga meron nga discount. Kasi 5% of discount nga kapag kaya sa code, diba? So, ayan guys. Ayan, as you can see, ito yon. Like 4G SIM card, MY Airport Pickup by Chuntok. So, ayan yung presyo niya. 298. But, again, syempre, use my code for a discount. And guys, if ever, kapag gusto niyo ng mga KitKat, ng mga alcohol, na alak, ayan, pwede kayo dyan bumili. Diba? Okay, so, wait lang, saan tayo dadaan? Dito, way out. Natapos na ako doon sa mismong security check. And ayan, let's go out. Wait, ayaw mag-open. Hindi pa pala siya pinakalabas. So, meron pa palang arrivals hall. Ayan, ang nakalagay. Ang pickup area daw nito next to Orange Convenience Store. So, hindi ito hindi itong U-Mobile. So, yun, doon tayo sa Chuntok. Ayan, Chuntok. Chuntok. Let's go. Ayan, so pakita lang natin ang ating code, ang QR code. Here. Sana gumana siya guys. Dahil kasi pangbukas pa yung claiming kasi biglaan ako nag-book. Oh, so Chuntok is owned by AirAsia? Okay. Fun fact guys, di ba? AirAsia may-ari. Sana gumana, please. Only, I know, terima kasih sama-sama and selamat datang. Oh, yeah. Diba? Only that. Yeah, only that. Only that. Here. Mababait sila ate dito. They're good. And nga pala, yung pick up time dito 24 hours. That's right. Okay. Pick up 24 hours. And if ever kapag bibili kayo dito, ito yung prices. Good coverage. Yeah. But you avail via Klook and use my code PaulIvan5 off to get 5% off discount. Yeah. Because I have a discount code on Klook. Yeah. Wala akong panyo. Diyos ko, itong balabal ko ang gagamitin yung panyo. Oh, you have the SIM? Which one? Wait. Because the other one is Brunei SIM. Oh, Okay. just arrived from Brunei. Yeah, I went to Brunei, then I went here Oh, after. Alam nyo ba, kapag kunyari, makikita nyo yung mga collection ko ng SIM card, lahat ng SIM card sa Southeast Asia, meron ako. I can use it now? yes. Okay. This is your phone number here. Wait, I'll just check it.
Tingnan natin kung gumagana. Yeah, it's working. Thank you. So guys, sila ate tinatanong kung ano yung account ko. Can I include you to my vlog? Is it okay? Ayan. Ang friendly talaga ng mga ng Chuntok staff. Yeah, this one. Yeah, that's me! O, diba? Pinalog nila ako, guys. Sa mabait. Okay, ngayon naman, mag-withdraw naman tayo. Tinanong ko kila ate kung saan may nearest ATM dito. So, sa tapat siya ng KFC. Ayan, as you can see, ayan yung KFC, Kentucky Fried Chicken. So, ito ang ATM! Ito sila sa MEPS nag-withdraw, hindi sa CIMB. Di ba sikat tong CIMB? Sa CIMB tayo, guys. So, ngayon, mag-withdraw lang ako ng 500 Malaysian ringgit. Kinonvert ko siya online. Ang kasalukuyang rate nun is 5,900 pesos. So, i-check natin. Kapag kagamit ko yung GCash card ko, kung magkano siya. Yung 5,900 na yon, kung 500 ringgit ba siya talaga or mas mataas or mas mababa. Ay naku, Diyos ko, ang init. Mas mainit pa dito sa Malaysia kumpara sa Brunei. Guys, check natin ngayon. Pasok na natin ang ating card. Okay, let's enter it. Enter. Ayan, please wait. Your card is being verified. Yes, verified po yan. And so, English. Ba't ba ang labo man lang? PIN, okay? Withdrawal na agad. Savings na agad. 500 RM. Ayan, 500 RM. Okay, let's check. Oh, so cash withdrawal 500 RM. Exchange rate 12 pesos. So, 6,200. Yun! Walang mahal. Skip conversion. Skip conversion ba? Skip conversion. Sige. Yan. Ang alam ko, di ba, skip yun? Bakit parang ang tagal? Oh my God, don't tell me kinain. No. Yeah, wait! Okay, legit. Proceeded. Ayun na, 500 Malaysian ringgit. Yan, so nakapag-withdraw po ako ng 500 ringgit dito. At nung nakarang kasing Malaysia trip ko, na hindi ko pa na-upload, okay, ni-spoil ko na kayo, may natira na 50 Malaysian ringgit nun. So, total, ang pocket money ko ngayon ay 5,000, hindi pala, 550 Malaysian ringgit. So, yan yung total kong pocket money. Ayan, so nag-grab na ako and na-convert na. I mean, na-change na yung mismong grab ko na puro Malaysian addresses na yan dito. Ayan, insert natin the Seraya Hotel. So, KKIA Arrival Pilar 5, okay? So, yan, tama po. Diyan, choose pick up. Oh my God, ang mura! 70 ringgit? Ang mura! So, bago yun, mag-take out na muna tayo ng food natin dito. Kasi, kapag nandun na tayo sa hotel, tapos hindi na tayo makakalabas, wala na. Hindi na tayo makakakain. So, take out first, and let's go there. Ayan. So, sa KFC tayo. Take away. Okay, take away. Ano ba? Burgers. To? Guys, parang sawa na ako. Parang kasing ganyan buhay kinakain ko dun sa, Brunei, saka sa Pilipinas. Teka, pag rice meal, ito. Teka, parang may nakita ko kaninang kakaiba. Ano to? Hot shrimp and nuggets. 3 pieces lang. 3 pieces lang? Wait nga, mag-check nga muna tayo sa Dunkin. Guys, dito na muna tayo sa Dunkin Donut. Joke, wala na siyang donut. Diyos ko, Lord. Literal palang wala ng donut. Ano yun? Ay, Diyos ko. Kailangan natin bumalik dun sa loob. Kasi ayoko na ng Starbucks. Kaka-Starbucks ko lang. Doon sa previous video kung nakita nyo, purgang-purga na ako. Wala tayong choice but to pick here. Lang tayo, pinakamura na meal. Kasi talagang parang wala ako sa mood kumain. Promise. Ayan, so cheesy twister na lang tayo. Add to order. Then, wait. Hindi pa. Gusto ko pa ng drinks. Beverage. Okay. Ano ba? Masarap. Mango peach. Sige, para kakaiba. Medium. So, 18 RM na agad yun. Okay, add to order. Proceed to pay. Ay, 25, dadagdagan. Okay na yan. Masyado na madami. Ay, no thanks. Ayoko po. Cash. Cash po, cash. Ang init. Diyos ko, Lord. Ayaw, cash. Ayan. Okay, order slip. Dito ba lalabas? Ay, dito pala. Dito pala lumabas. Kaya naman, guys. Mas pinagpawisan ako dito kaysa sa Brunei. Ayan. Dito tayo magbabayad. Let's go. Ngayon, sasabihin ko na muna sa inyo yung travel requirements habang nag-iintay tayo ng ating order dito sa KFC. So, napaka-easy lang. Like, for example, kung sa Pilipinas kayo magagaling going to Kota Kinabalu, is ang travel requirements lang, syempre, kailangan nyo round trip airfare, kailangan nyo mismo confirm hotel accommodation, tapos kailangan nyo e-travel, and then, guys, kailangan yung Malaysia digital arrival card. So, yung link is ilalagay ko dito sa video description and also dito sa mismong screen para makita nyo. Napakadali lang, parang i-travel lang sa Pilipinas at parang sa mga iba lang din na visit Japan, parang sa Brunei, INRS, and whatsoever. Ganun lang. Ganun lang kadali. Wala nang iba pang mga ibang kailangan. But kapag ka kunyari, inuna nyo yung Brunei, then in-next nyo itong Kota Kinabalu, is ang mangyayari naman, isang kailangan nyo lang is yung Malaysia digital arrival card at wala na. Yun lang. Ganun lang kadali. And, ayun, ganyan lang yung magiging itsura niya. Tatakpan ko lang yung mga information, email ko lang yung nakalagay. So, ganun lang. Ganun lang kadali, guys. And after nun, okay na. Sa immigration naman nila dito, hindi naman ganong mahigpit. Like, wala man tinanong sa akin eh. May tinanong ba sa akin? Wala nang tinanong at all. Kaya, okay na pumunta kayo dito. And, diba nasabi ko sa inyo sa previous clips na nagpunta ako ng Kuala Lumpur, Malaysia.
parang wala nga sa akin hiningi doon Malaysia Digital Arrival Card eh. Like, lately lang yon. Nitong December lang ako nagpunta. So, mas nangailangan dito, ganun. So, yun. Hindi ko alam. Basta, at least kahit paano, gumawa na rin kayo nitong arrival card. Ayan. So, nakapag-book na ako. And tingnan nyo, mas mura siya ngayon. 15 Malaysian ringgit compared dun sa kanina. Which means much better. Diba? Tapos itong aking dinner na, Diyos ko. Kaya lang ako bumili talaga baka kasi magutom ako mamayang gabi. Pagka hindi ko siya nakain mamayang gabi, tomorrow na lang breakfast ko siya. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa labas. And hahanapin natin yung Pillar 5 dahil dito yung pick up point ng Grab. Okay guys, kailangan pa parang dumiretso. Kasi hindi pala dun eh. So, kailangan pa natin dumiretso sa bandang dulo sa Pillar 5. Kala ko dun na yung Pillar. Ayan, so dito, wait lang. Asan kaya dito si ate? Babae kasi yung Grab driver natin eh. Ayan, hanapin nyo tong Pillar 5. Ito. Hello guys, so ito nasundo na tayo ni ate. So papunta na tayo doon sa Seraya Hotel. And actually, ayan o, tignan nyo, di ba? Medyo malayo siya ng onte. And actually, 15 Malaysian ringgit lang to. Ang mura. Ang mura dito sa Kota Kinabalu, no? Nakakatuwa. And sakto, malulubat na ako. Walang naman yung power bank ko, 8% na lang ako. So yun, buti na lang dumating na agad si ate. Let's go. Alam nyo, habang papunta kami doon sa mismong hotel, ang daming mga night market. There's so many night markets around. Nag-iiba ko na salita para maintindihan natin. Parang yung feeling ko dito, parang ang cool ng vibe. Parang homey, ganun. Ah, ito na! Seraya! Oh my God! Ito na yung hotel ko, parang ang ganda niya. And parang ang homey ng vibes. May malapit na night market. So hello guys! Andito na tayo ngayon sa ating hotel room dito sa Desiraya Hotel. Pero guys, abangan nyo ang next episode ng Kota Kinabalu Vlogs kasi doon ko i-feature yung hotel at doon ko i-explain kung ba't ko siya pinili at doon ko din i-explain yung mga other reasons kung bakit maganda for me itong hotel na to. Okay? Ngayon, i-explain ko na muna sa inyo ang ating first day o sa arrival natin dito sa Kota Kinabalu. So number 1, syempre nanggaling tayo dun sa Brunei. So, from Brunei going to here, parang parang wala pang 30 minutes yung biyahe. Talagang napakabilis lang talaga. Parang 25 minutes nga lang ata. And napakabilis. Parang mas mabilis pa nga yung travel na yun kasi yung magpunta ka ng Manila to Boracay. So, ang bilis talaga guys ng biyahe. At ang aking inihanda lamang is yung Malaysia Arrival Card, Digital Arrival Card. So, yung link, ayan, andito yung link. Or ilalagay ko na lang dito sa ibaba kasi medyo mahaba at medyo mahirap big kasi yung link ng immigration na Digital Arrival Card sa Malaysia. And alam nyo, I'll be honest, nung nagpunta ako sa Kuala Lumpur noong December, hindi ko pa na-upload yung vlog na yun. Mauuna pa i-upload to. Hindi sa akin hiningi yung Digital Arrival Card. Eh, same lang naman sila. Di ba Malaysia din to? Like State of Sabah, Malaysia. Itong Kota Kinabalu. Kasi, did you know, okay, additional fun fact, yung Kota Kinabalu po, siya po ang capital city ng State of Sabah sa Malaysia. So, yun. So, walang inihingi sa akin that time. Pero dito may hiningi, okay? So, kung kayo naman, hindi naman kayo mag-Brunei, tulad ko na nag-Brunei, ang kailangan nyo lang is i-travel, kailangan nyo is yung confirm hotel booking, kailangan nyo yung mismong, sinabi ko sa inyong Malaysia Digital Arrival Card. So, yun. Then, yung round trip airfare nga, para mapatunayan nyo sa immigration officer na kayo po ay talagang turista at hindi magtatrabaho dito, hindi babalik sa Pilipinas, okay? So far yun. Sa immigration dito, may mga tinanong ba sa akin? Walang mga tinanong sa akin. Like, tinitigan lang ako ni Kuya Immigration Officer and wala na. So, after doon sa Immigration Officer, bababa na kayo para kunin ang baggage nyo. So, after nyo kunin yung baggage nyo, is dadaan kayo sa x-ray, which is nothing to declare. Hindi ko na ata na video yun. Nothing to declare kayo dadaan. Color green yun. So, doon kayo dadaan. Tapos i-x-ray nyo yung inyong handbag or inyong hand carry. Tapos yung inyong check-in baggage. Then, paglabas nyo doon sa arrivals hall na kayo. Sa arrivals hall, mayroon dong ATM, mayroon dong mga kainan, andun yung SIM card. And if ever, kapag kayo po ay pupunta dito sa Kota Kinabalu, ang pwede nyo pong bilhin ay ang Chun Talk SIM card. So, yung link andito, ilalagay ko dito and use my code PAULIVAN5 off para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng i-avail sa Klook, mapa hotels, mapa tours, mapa activities, mapa SIM card, okay? So, napakabait nila ate doon. Kung na-observe niyo naman, di ba pinakita ko, pinaluman niya ako sa TikTok. Sana sinabi ko, ate, sana nag-subscribe na kayo sa akin kasi sa YouTube ko ito ipapost, hindi sa TikTok. Joke lang. Pero mabait sila. So, yung SIM card is parang 200 something ko lang siya nakuha. Tapos na-discountan ko pa dahil nga sa code. And after ko kumuha ng SIM card is dumiretso na ako sa paghahanap ng ATM. And meron dun tatlong ATM, CIMB, tapos may dalawa. Nakagitna yung CIMB. Ewan ko pagka nagpunta kayo kung yun pa din. CIMB ako nag-withdraw. And ang winidraw ko ay 500 Malaysian ringgit. Then, via GCash card. GCash card yung aking ginamit. Kasi yung mga kaibigan ko sinasabi sa akin na GCash card daw. Plus, alam nyo, nung nag-withdraw ko doon, ang winidraw ko is 500 Malaysian ringgit.
Tapos, dun sa screen, ang lumabas, kapag yung conversion nila dun sa screen is 6,200, yung mismong rate. And alam nyo, in-skip ko yun. Hindi ko sinunod yung conversion doon. Kumbaga parang nakalimutan ko kung ano yung kinlik ko. Basta skip to conversion, not to conversion, not don't convert. Parang ganun ata. Basta yun guys, wag nyong i-convert kapag kakinlik nyo doon sa mismong screen doon sa ATM. And alam nyo ba, yung 6,200 na nandun sa screen, nung kinlik ko yung no o hindi ko pina-convert, ang nabawas lang sa pera ko doon sa GCash wallet ko is 5,937 pesos 0.16 cents. So, yan yung total price. So, 500 Malaysian ringgit equivalent niyan. As of now, hindi ko alam kapag ka nandito na kayo. Okay, so di ba? Ang laki ng natipid ko. Like, 6.2 yun nandun sa mismong rate, sa mismong ATM. Tapos, yun yung naging rate dun sa aking GCash nung winidro ko na nag-no ako. Di ba? Tapos, after nun, isa nag-contemplate ako kung magda-Dunkin ako o mag-Starbucks pero sawa na nga ako. Then, natuloy pa rin ako sa KFC. Which is, ito nga yung binili ko. Ayan, binili ko to. Tapos, itong twister na hindi ko alam kung mauubos ko agad ngayong araw dahil nga binili ko lang siya kasi medyo nag-doubt ako sa location din kahit pa paano nitong hotel na baka mamaya medyo malayo. I mean, hindi yung malayo. Alam ko naman na meron. Kaya lang yung baka mamaya malayo pa ilalakarin ko o magagrab pa ako. Tinatamad na ako kasi guys, gabi na kasi yung flight ko. So far, okay naman. And natuwa naman ako sa aking first day dito. And if ever, kung meron pa mga ganap at mga possible na ganap, i-explain ko lang sa inyo sa mga susunod na videos. Okay? So yun lang naman. Madami pa kayong dapat abangan dito sa aking Kota Kinabalu Vlogs. At napakadami pang episode na lalabas. Actually, episode 1 pa lang to ng Kota Kinabalu. Okay? So yun guys, maraming salamat. And also, kung nanonood pa kayo hanggang ngayon, please comment down below sa comment section, Kota Kinabalu. Okay? Mag-comment kayo dyan ng Kota Kinabalu. Para lang makita ko, re-replyan ko kayo. Kasi gusto ko, laging may magic word kapag mag-vlog tayo. Sisimulan natin yan ngayon. Para malaman ko kung sino talaga yung mga nanonood ng videos ko. And also, you can follow me sa aking Instagram account. And TikTok kung gusto nyo, Paul Ivan DJ yung username ko. Doon sa dalawang accounts ko na yun. Para lagi kayong updated din sa mga ganap ko sa buhay. Hindi ko alam kung interesado kayo, pero sana interesado kayo, okay? So yun lang, maraming salamat. Nagpapahinga na ako. Again, thank you so much. So, yun lang. Thanks!